tayong makaupo sa presensya ng Panginoon. Praise the Lord, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong temang In Times of Trouble. Ilan po sa inyo nakapanood o pinakinggan yung ating pong midweek worship service, lalo na sa mga hindi po nakakadalo. Hindi ko na po ihilingin ang inyong kamay na magtaas, pero gano'n nga karami sa ating po ang nakapakinig. For sure, alam na alam po natin ang mga salita ng Panginoon sa Joshua chapter 1 verse 8. Kung kakaligtaan, basahin ng aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan ito araw at gabi, upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon, sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Binigay ito ng Panginoon kay Joshua nung mula nang si Joshua ang nag-take over sa leadership ni Moses sa mga Israelita. And so, nawa, ang salita ng Panginoon ay talaga pong intentionally ay ating pong pinapakinggan. Now, let me go sa ating pong text ngayong umaga, at malamang sa malamang, sabi nga, this sounds familiar sa marami sa atin, if not to all of us. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Hindi pa natin yan. So, ang pamagat ng mensahe na nais ko pong ibahagi, in times of trouble or troubled times, rejoice. Well, ang tanong, yes, very familiar tayo sa talatang ito, Philippians chapter 4, verse 4, may isang tanong, paano natin ito isinasabuhay? Paano natin ito sinasabuhay? Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Ito ay sinulat po ni Pablo, isa sa mga sinulat ni Pablo kung saan siya ay nakapiit, siya ay nakakulong. Bagamat sa background po natin, siya ay nasa likod ng mga rehas, nakatalikala siya. But nung sinulat po ni Pablo po itong sulat niya sa Filipos, siya po ay nasa house arrest. So hindi siya talaga nakapit na parang ganyan, kundi nasa isang bahay at malaya nakakilos. But yes, of course, dahil siya po ay in house arrest, siya po ay guardiado. Again, isa po ito sa sinulat ni Pablo na habang siya ay nakapiit. At ang apat ang sinulat niya sa kanyang 13 sulat. Ephesians, Colossus, Philemon, at itong Filipos. Again, habang siya ay nakapiit. At marahil maisipin natin, ay ako naman pastor, kung ako naman talaga makulong, baka gano'n na nga lang talaga gawin ko. Ang sumulat na lang ang sumulat dahil wala naman akong magagawa. Limitado ang aking galaw dahil ako ay nakakulong. So yes, Paul wrote this epistle, sulat para sa mga mananampalataya sa Filipos. And if you will try to count 9 times, 9 na beses niyang binanggit ang mga salitang rejoice or magalak. At 5 to 6 times binanggit niya ang salitang rejoice na tumutukoy sa kanyang sarili. What he was rejoicing, kung ano ang kanyang ikinagagalak. And let me read some. Halimbawa, sa chapter 1, next slide, verse 18 and 19. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon, ikinagagalak ko na. Ikinagagalak ko na si Kristo ay naipapangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng mga nangangaral. So, what he was saying, ano man yung motibo ng mga nangangaral, yes, may mga nangangaral na makasariling motibo. Well, sa akin, ginagagalak ko dahil naipapangaral ang mabuting balita. Verse 19, ang isa ko pang ikinagagalak, again, sinasabi niyang kagalakan siya nagagalak, ay ang pag-asa na ako'y makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo. And then sa chapter 2, verse 17 and 19, Kung ang buhay ko may ibuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa.
Now, imagine Paul, no, what he was speaking is about his death. Pero sabi niya, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo. Kaya magalak din kayo at bahagian ninyo ako ng inyong kagalakan. Sa chapter 4, verse 10, labis akong nagagalak sa Panginoon sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan, wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. So he was expressing his joy dahil sa ginawa muli ng mga mananampalataya sa Filipos, extending their help, their support sa kanya habang siya ay nakapiit. And here in our text, again, Philippians chapter 4, verse 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. You may ask, nakaramdam ba, nakaranas ba, nangingisan ng kalungkutan si Paul? And the answer is yes. Of course, sino po sa inyo dito yung lagi na lang nagre-rejoice? Maybe some of you gumagamit palmolive, yun. Yes, minsan may mga pagkakataon, if not mas madalas, na tayo po ay malungkot, may time mas madalas na tayo ay may kaguluhan sa ating buhay. Now, look at Paul, kung ano pong nagdulot sa kanya po ng kalungkutan. Chapter 2, verse 25 hanggang 28. Philippians chapter 2, 25 to 28. Let's see now what caused him, para magdalamhati, what caused him not to rejoice. Verse 25, iniisip kong kailangan ng papuntahin yan ng inyong kapatid na si Epaprodito o Epaprodito sa Tag-Ingles na aking kamanggagawa at kapwa-kawal ng Diyos na isinugo ninyo upang magdala ng inyong kaloob. So imagine yung Philippians believers, sinugo si Epaprodito kay Paul para ipaabot ang kanilang tulong at upang makatulong sa akin. Sabik na sabik siya sa inyong lahat. Nag-aalala siya dahil nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Totoo siya ay nagkasakit at muntik nang mamatay. Hindi po ibig sabihin kapag ginawa mo ang kalooban, ay hindi ka na magkakasakit at even matetrete ng buhay mo. Kayo sa amin? So ipaputay ito. So ginawa niya kalooban ng Diyos. Pero nagkasakit siya, life-threatening. So hindi po tamang isipin natin lagi na kapag naghihirap ang isang tao, kami kasalanan niya, pinaparusahan ng Diyos. At hindi rin natin pwedeng isipin kapag hindi tayo nagkasakit o hindi tayo nalagay sa bingit ng kamatayan, ay tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Pati ako nag-aalala siya dahil nabalitaan niyang nagkasakit siya o nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Totoong siya ay nagkasakit at muntik nang mamatay. Subalit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang huwag nang madagdagan pa ang aking kalungkutan. So meron din siyang kalungkutan nararanasan. Who not, nasa kulungan ka, nakapiit ka. And then, ito yung kamanggagawa mong minamahal, naggumawa ng magandang bagay sa iyo, dinala ang tulong ng mga mananampalataya sa Filipos, ito siya, nagkasakit at life-threatening yung kanyang sakit. Kaya nga nais kong makapunta na siya riyan, sapagkat alam kong matutuwa kayong makita siya muli. Sa gayon, mawawala ng aking kalungkutan. Imagine what Paul, kung ano nagpapalungkot, at mamaya we will see kung ano pong nagpapasaya sa kanya. Going back sa ating text, Philippians chapter 4, verse 4, ito ay isang utos. This is not pakiusap, hindi ito request, this is a command. Utos na magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Now, paano ito ni Paul ginawa? Paano ni Paul sinunod na magalak sa Panginoon gayong nakakulong siya? Paano niya nagawang magalak? Anong ginawa niya habang siya ay nakapiit, ay nakakaranas siya ng kagalakan? In chapter 1, verse 13, makita lang muna natin ang sadya pong siya ay nakabilanggo. Chapter 1, verse 13, nalaman ng mga bantay sa palasyo
at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo. For what reason? Dahil sa pagsunod kay Kristo. Dahil sa pagsunod kay Kristo. Now, tingnan po natin, no, si Paul, may kagalakan siya sa kabila ng kanyang pong pagkabilanggo. And yes, we could also apply kung anong kanyang mga ginawa. And so, when we are in trouble, we could rejoice. Tatlo pong bagay na gusto pong ibahagi. I believe, no, more than 3 ang ginawa ni Paul to rejoice kahit nasa gitna siya ng kaguluhan o kahit siya'y nakapiit. But let me just give you 3. 1, Paul remembers the people who labored with him, who supported him. No, he rejoices sa gitna na siya ay nakapiit dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon by remembering yung mga pagpapagal ng kapwa niya mga mananampalataya at pagsuporta sa kanya bilang manggagawa ng Panginoon. Sa bungad niya pong salita sa chapter 1, verse 3 to 5, Kabanatang 1, chapter 3, ito pong lahat ay Philippians chapter 1, verse 3 to 5, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. So what keeps Paul not to rejoice kahit siya'y nakapiit? Inalala niya itong mga taong ito, no, who labored with him, who supported him. Kaya, verse 4, ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Listen, you have the choice. In the midst of your trouble, pwede mong isipin yung mga taong makakatoxic pa sa'yo lalo, o nagtotoxic sa'yo, magbibigay pa lalo ng iyong alalahanin, o ang isipin mo ay ang mga taong maaaring kahugutan mo ng kagalakan sa gitna ng iyong kaguluhan. And what Paul did, he remembered these people who labored with him, who supported him, at nakahugot siya ng kagalakan sa gitna ng kanyang sitwasyon. Inalala niya ang mga taong tumutuwang sa kanya o nakituwang sa kanya, sumuporta sa kanya, and that brings joy sa puso niya. Inalala niya ang mga kapwa niya nagpagal, kapwa niya nakaranas o nararanasan ang paghihirap dahil sa pangangaral ng mabuting balita. In other words, hindi siya po nakapokus sa sarili niya, hindi niya tinignan ang sarili niya na siya lamang dumaranas ang nararanasan niya, na hindi lang siya nag-iisa, tumingin siya sa kapwa niya mga nagpagal, sa kapwa niya mga nakaranas ng kanyang nararanasan. You want to rejoice in the midst of your suffering? Try nyo rin tingnan yung mga tao na dumaranas ng tulad ninyo. Try nyo tingnan yung mga tao that you could draw joy, that you could cause you to rejoice sa gitna ng nararanasan yung kapigatian. Inalala niya ang mga taong maaari niyang pagkunan ng lakas, pagkunan ng kagalakan. Yes, hindi nakapiit po ang mga mananampalataya sa Pilipos, but yes, dumanas din po sila o dumaranas din sila ng pag-uusig. Chapter 1, verse 28. Again, lahat po ito ay sa Pilipos. Chapter 1, verse 28 to 30. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo ililigtas ng Diyos. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Kaya kung tunay na buhay Kristiyano, hindi talaga po sadyang pagsasaya lang. Merong kapigatian, merong pag-uusig, pero sa gitna nito ay tayo ay magagalak dahil alam natin na we are identified with Christ. Verse 30, ngayong kasama ko na kayo sa pakikipaglabang nakita ninyong ginawa ko noon at nabalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. So here is Paul, sa gitna ng kanyang nararanasan, tumingin siya, kinalala niya ang mga taong ito na kasama niya, katuwang niya sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Are you in trouble? Do you feel like, unloved? Alalahanin mo yung mga nagmamahal sa'yo.
You feel like walang naniniwala sa iyo, alalahanin mo yung mga naniniwala sa iyo. Pangalawang ginawa ni Paul, second, Paul reminds himself that he lives no longer for himself, but for God, for Christ. Inalala niya, pinalalahanan niya ang sarili niya ng buhay na meron siya, hindi na sa kanya, kundi kay Kristo Jesus. Kapag ako po'y nakakaranas let's say kalungkutan, nakakaranas ng against sa akin, I always think about, Lord, hindi ako inaaway niya. Si Jesus ang inaaway niya. For no longer I, but Christ. Chapter 1, verse 20-21, ang aking pinakananais, very popular po ito sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos. In fact, napakaraming talata sa sulat niya sa mga taga-Pilipos ang very popular verses. Ang aking pinakananais, verse 20, at inaasahan ay hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon, ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. So remind himself, yes, nakulong ako, pero ako'y nabubuhay hindi na sa sarili, but for Christ. At siya'y nakaranas ng kagalakan. Why? Para sa sariling karangalan? No. Why? Para sa sariling kapurihan? No. Why? Para sa sariling o self-exaltation? No. Verse 21, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Yes, nakakulong siya, pero inalala niya, wait, Paul, hindi na ikaw ang nabubuhay para sa sarili mo. Ang buhay na meron ka, Paul, ay kay Jesus. And so I will rejoice in the Lord. Ang sinasabi rito ni Paul, this is no longer about me, this is Christ. This is not for me, this is for Christ. This is not me, this is Christ. Kung ang pagkakulong ko ay dahil kay Kristo, so be it. This is for Christ. Kaya magpapatuloy ako sa buhay, magpapatuloy ako kay Kristo. And look at Paul, hindi lamang po niya iniisip na ang buhay niya ay kay Kristo in times of troubles, but yes, even in times of blessing. In times of kasaganahan. Look at chapter 4, when he expresses yung kanyang pasasalamat sa mga mananampalataya sa Pilipos dahil sa kanilang tulong. Philippians chapter 4. Again, si Paul hindi nasabi sa sarili niya, oh, you are in trouble. Hindi na ikaw nabubuhay, si Kristo na. Even in blessings. Chapter 4, verse 10. Philippians chapter 4, verse 10. Labis akong nagagalak sa Panginoon, sapagkat pagkaraan ng mahabang panahon, minsan pang ipinamalas ninyo ang inyong pagmamalasakit sa akin. Alam kong hindi niyo ako nalilimutan. Wala nga lamang kayong pagkakataong ipamalas ito. Hindi ko sinasabi ito dahil sa ako'y pinaghahanap, dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikaos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Let me pause muna dito po. What makes you rejoicing? Kasi mayroon ako, o you still rejoice kahit wala. Kasi tagumpay ako, o kahit hindi ako tagumpay. Verse 14, gayon man, ikinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap. Alam naman ninyong mga taga-Pilipos na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa aking mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia nung ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Nung ako'y nasa Thessalonica na makailang ulit din pinadalhan ninyo ako ng tulong.
Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ang liham na ito ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Hindi po sabi niya, ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. He didn't get the credit, yung tulong na binigay sa kanya ng mga mananampalataya sa Pilipos, na he rejoices, yung binigay niyo sa akin, yung tulong na ginawa niyo sa akin, handog yan kay Lord. At buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya lahat ng inyong kailangan. May sinabi, gagantihan ko kayo. Si Lord, kasi yung ginawa niyo sa akin, kay Lord niyo yun ginawa. Handog yun kay Lord. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Again, sabi niya sa verse 19, ang mga ito ay tulad, yung mga tulong na binigay ng Pilipos, mananampalataya sa Pilipos, ang mga itong ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. What was Paul saying? Yes, nagbigay kayo sa akin at ang laking pagpapalang ito sa akin, pero higit pa yan. Kay Lord kayo nagbigay talaga. Again, He didn't get the credit. He didn't think, kaya kayo nagbigay sa akin kasi karapat-dapat ako, I deserve it because I am good. No. No longer I, but Christ. Kaya itong binigay ninyo sa akin, si Lord ang nalugod at si Lord ang magpapalang. So again, Paul is rejoicing, no, not just because of nasa gitna siya ng kalungkutan, nasa gitna siya ng trouble, he even rejoicing, of course, sa gitna ng pagpapala because no longer I, sabi nga niya, but Christ lives in me. Sinasabi ang pinaka-humble na tao sa Biblia ay si Moses. And I would say sa New Testament, si Paul. 1 Corinthians chapter 15, Unang Korinto, kabanatang 15, verse 10, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niya ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. It sounds like parang nagyayabang siya, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. He was rejoicing dahil hindi ito tungkol sa kanya, hindi ito tungkol sa kanyang buhay, ito ay sa Lord. In your times of trouble, remember si Lord na ang nabubuhay sa buhay mo. Not you anymore, kundi ang Panginoon. I shared this kaninang umaga sa ating GC. Ano sabi ni Martin Lloyd-Jones? When man becomes a Christian, in real sense, he does not live for himself. He lives for Christ. He lives for God. He is a pilgrim, a worshiper, believer, going to eternity, and he sees the world as a kind of preparatory school. Yan ang tunay na buhay ng Kristiyano. Nabubuhay para kay Lord. Okay, pakitanong ang katabi mo, bakit naantok na? Nabubuhay ka ba para kay Lord? May mga tao, they end up their lives as they thought sila ang may-ari ng kanilang buhay from start to end. Mga tao nagpapatiwakay. Inaakala nila ng buhay nila ay kanila and so they have all the rights na tapusin ang kanilang buhay. Pero look at yung mga dakilang tao sa Biblia. Job, Jeremiah, Elijah, Moses, and yes, even Paul experienced so much trouble. Alam natin yan, kasi nababasa natin ng paulit-ulit. Pero hindi nila kinitil ang kanilang sariling buhay. They ask the Lord, Lord, kunin mo na ang aking buhay. Recognizing na, Lord, itong buhay na meron ako, it's not mine. It's no longer I, but Christ. And so si Jesus lang ang may karapatan na kunin ito o panatiliin ito sa buhay ito.
Then we go sa pangatlo at panguling puntos. Paul rejoices in the Lord. Paul rejoices in the Lord. Yes, ang kagalakan ni Paul ay sa Panginoon. Nang makulong siya, dahil sa pagkakulong niya, ay napalaganap ang mabuting balita sa loob ng piitan. Nagpalakas ng loob ng mga mananampalataya para all the more na magtiyaga ang mga mananampalataya ito sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. And so Paul rejoices in the Lord. And yes, Paul rejoices kahit sa kahinaan na meron siya. Na he understand na buhat sa Diyos through Satan. We are so familiar with 2 Corinthians chapter 12. Minsan, no, hindi na natin malasap o makita, no, yung ganda, no, kapag familiar na tayo sa mga talata. Pero look at Paul in 2 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot: ang kagandahan loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan, upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, mga pag-uusig, mga kapighatian. Why? Sapagkat kapag ako'y mahina, doon ako nagiging malakas. Naturally, we as human, no, ayaw natin ng mga kahirapan sa buhay. Ayaw natin ng mga kapigatian sa buhay. Ayaw natin ng mga trouble sa buhay. Pero sabi ni Paul, sa lahat ng mga yan, kasiyahan ko yan. Because doon nahahayag ang kapangyarihan ng tandaan ng Panginoon. Why? Because he rejoiced in the Lord. Kaya kahit nakapiit siya, nagpapatuloy siya sa paglilingkod sa Panginoon ng may kagalakan. And even kahit sa kamatayan, we read kanina yung chapter 2, and let me just read it again, chapter 2, verse 17. Kung ang buhay ko may ibuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigala sa inyo. Kaya't magalak din kayo, bahagian ninyo ako ng inyong kagalakan. Look at Paul, even sa kanyang kamatayan. Pakibasa na lang ninyo yung Gawa chapter 28 simula verse 16 to 31, Acts 28 to 16 to 31. Yan ang ginawa ni Paul habang siya ay naka-house arrest. Nagturo, nangaral. Let's look at Galatians chapter 6 verse 17. Galatia kabanatang 6 verse 17. Gusto ko pong makita natin, here is Paul, no, who suffered so much in the Lord. Pero sabi niya, I will rejoice in the Lord. Galatia chapter 6 verse 17. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan inuman ang aking mga paghihirap, sapagkat ipinapakita ng mga pilat sa aking katawan na ako'y lingkod ni Jesus. At yung pilat nito, no, hindi ito metaphor, kundi literal na pilat, dahil alam natin, no, makailang beses siyang pinalo, 39 na beses. 5 times, tama ba kung pagkaalala ko? 2 Corinthians chapter 11. Literal na pilat po ito. Meron siyang pilat o tanda, marks ng pagiging lingkod ng Panginoon. And what are there, ano pong mga marka na ito? Next slide. Mark of suffering for Christ. Pakisipat nga yung katabi mo, nagsasuffer ba yan for Christ? Kung sasuffer lang yan, walang pang suksang-duksan. Paul, he suffered for Christ. Another mark, makita natin kay Paul, mark of service for Christ. Do you rejoice when you feel you're suffering for the sake of Christ? Do you rejoice na you are serving Christ?
Di ba? Sino sa atin dito, no? Ang pag kinuha ka ni Bongbong Marcos, no, na maging isa sa kanyang kabinete, di ba? Eh palagay ko lahat ng laman ng Instagram, lahat ng social media na meron ka, picture mo, picture ni Bongbong. At pati mga kamag-anakan mo, baka magpagawa ng tarpaulin to tell the world, oh, yung anak ko, isa sa mga napili ni Bongbong Marcos. Do we have that feeling na tayo na pinili ng Lord, binigyan ng pribilehyo maglingkod? Do we look it as honor na tayo ay makapaglingkod sa Lord? Or, abala lang yan, ang dami kong problema at alalahan sa buhay. Si Paul, he was marked with service for the Lord. Pangatlo, he was marked with self-denial for Christ. Again, no longer I, but Christ lives in me. At the end, dumanas ng maraming hirap si Paul. Dumanas ng maraming hirap. You know what? You know kung bakit? O para kanino? Kay Lord. Look at Acts chapter 9. Aklat ng Magawa, chapter 9, verse 15. Acts chapter 9, verse 15 to 16. Ang kausap dito ni Lord ay si Ananias para i-meet si Paul na this time siya po ay bulag. 9 ng Acts, verse 15 to 16. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at mga anak ng Israel. At verse 16, si Jesus ang nagsasalita po dito, ipapakita ko sa kanya lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Are you willing? Do you rejoice? Kapag nakakaranas ka ng mga paghihirap, mga pagtitiis, alang-alang kay Kristo. Nag-e-exam ka, mga classmate mo nag-cheat, hindi bali na ako, hindi na baling mababa. You know, ako as a student, may pagkakataon na take exam na I'm sure babagsak ako. What I will do, susulatan ko sa tabi, Sir, please, patawad. Can you give me another chance? Then I will pass my test paper. Then I'll say, nangyari, okay, exam ka. Why I'm doing it? For the sake of Christ. Alala ko nung nasa seminary kami, yung teacher namin, hindi Kristiyano, kasi sa research method siya, sabi niya, mga Kristiyano ba kayo? Akala ko nasa seminary ako. Because she witnessed, talaga namang nagkukupyahan, etc. Yes, ito ang pinakadahilan kung bakit nagagalak si Paul. Anong kadahilanan niya? Naghihirap siya for Christ's sake. For Christ's sake. What troubles you and what makes you rejoice sa gitna ng pinagdaraanan mo? If you see yourself na what troubles you many times is just about yourself, about what you want, about what you expect for yourself, nawa, hanapin natin ang kagalakan sa Lord. Na yes, sa gitna, I will rejoice sa gitna ng pagdurusa, sakit, hirap for the sake of Christ. Remember, the chief end of man is what? To glorify God and enjoy Him forever. Enjoy God forever. Ang pinakalayunin ng buhay ng tao ay luwalhatiin ng Diyos at magalak tayo sa Kanya. Ang layunin ng mundo, ano? Magalak ka as long as you want whatsoever. Ang mahalaga, magalak ka. Ang mahalaga, masaya ka sa buhay. Kaya gawin mo ang gusto mong gawin. Pero tayo bilang mga mananampalataya, I will rejoice, but yes, I will rejoice in the Lord. Hindi yan kay Lord, hindi yan kalooban ni Lord, I will not do that. Amen. Kung maalala ninyo, I start saying, yung start ng ating pong tema,
in troubled times. I said, what troubles you reflects your heart. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Salamat, Lord. Sino nga ba ang nabubuhay sa mundong ito na hindi nakakaranas ng kaguluhan, nakakaranas ng sakit, nakakaranas ng kabiguan, nakakaranas, Panginoon, ng mga kabigatan sa buhay na ito? Wala, Panginoon. But Lord, we are so privileged, Panginoon, that we can experience suffering for your sake, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na ang pagsunod namin sa iyo, Panginoon, is not what comforts us or what is comfortable for us. Kung ano lang ang gusto namin at ano ang ina-expect namin. Kundi even, Lord, sa pagsunod namin sa iyo that will cause us trouble, Panginoon, we will rejoice, Panginoon. We will be grateful. We will be thankful, Panginoon. At opo, Lord, magagalak kami, Panginoon. Magagalak kami, Panginoon, sapagkat we are identified with you, Panginoon. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat may pribileyo kami, Panginoon, na magawa ang iyong kalooban. At the expense, Panginoon, na we suffer, Panginoon. At the expense, Panginoon, na yes, oh God, sabi nga ng yung lingkod na si Pablo, no longer I, but Christ lives in me. Lord, sa araw-araw ng buhay namin bilang mga mananampalataya, lead more in our lives, more and more, Panginoon. Na kami araw-araw, Panginoon, na mamatay sa aming mga sarili, Panginoon. Ito po, Lord God, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga sakit na nararanasan namin, we choose, Panginoon, to rejoice. Ipili namin, Panginoon, na magalak. Not because, Panginoon, wala na kaming problema, wala na kaming trouble, Panginoon. Kundi meron kaming, Panginoon. Meron kaming Diyos na napaka-dakilat. Opo, may maraming pagkakataon, hindi namin minsan maunawaan yung mga pamaraan at kaparaan ng Panginoon. But Lord, we choose to rejoice. And we put our trust in you, Panginoon. At sino nga ba, Panginoon, kami, Panginoon, na hindi magtiwala sa iyo, kayo napakaraming bagay kayong pinatunayan at patuloy na pinapatunayan. At higit sa lahat nga po, Panginoon, ang iyong dakilang pagmamahal sa amin na binigay mo ang iyong anak na si Jesus. Salamat po ng marami, Lord, at kung meron man sa aming kalagitnaan, Panginoon, may mga kabigatan, may mga sakit, Panginoon, may he or she, O God, rejoice in you, Lord. Salamat po ng marami. Pinupunin namin na dakila. In Jesus' name we pray.